June 28, 2011, rumagasa ang baha sa ilang bahagi ng Davao. Apektado mahigit 12,000 pamilya. Humigit kumulang 30 ang nasawi sa trahedya. Isang taon matapos ang dilubyo, kamusta na kaya ang mga biktima? These are the hard-hit areas from last year's flood. There were 39 people who died in the floods last year, and most of them came from this and the nearby barangay. At the grand mamaya ng mga kasama po natin ng live, si Ito Arnold Carago. Diba, maraming salamat po at sa inyong patuloy at walang sawang pagsubaybay sa GMA Kapuso Network. Kaya po itong pagpunta po namin dito sa Davao City ay bilang pasasalamat po sa inyong pong pagtangkilik sa mga programa ng GMA Network. At bilang sukli po ay nandito kami para maglingkod po sa inyo. Yan o, itawag namin yan serbisyo totoo. As you know, we have the Kapuso Barangayan, which is a weekly initiative of the network. We provide entertainment, but unlike the previous Barangayan, today we also provided additional service. This is part of the continuing effort natin ng network to provide serbisyong totoo. So today, we did not only have the entertainment portion ng Barangayan, but we also provided free medical services, including a free check-up for children and pregnant women. Dito sa Davao, as you know, it is the biggest city in the world. So not everybody can always afford to take 2 to 3 rides going to the nearest free clinics. That's why we bring the free medical checkup to the barangay itself. We're very happy that rescue included Davao in the itinerary. Bring disaster preparedness awareness in the area, especially here in this barangay and in the nearby barangays also who participated. Nakikita natin na yung nangyari na pagbaha noong June 28, 2011 sa area ng Matina Pangi, Matina Aplaya, Matina Crossing, ay nakikita natin na yun ang gumising sa isipan ng ating mga tao na ang paghahanda pala ay kailangan. For how many times, sinasabi palagi nila, every time na gusto natin palikasin yung mga tao, sinasabi palagi na sanay sila ng baha. Pero nung nakita nila yung baha na ganun pala kalaki, so natuto na sila ngayon na pag dumating yung isa pang ganong klaseng pangyayari, mas madali na sabihan natin sila na umalis sa kanilang mga bahay. Ganito ang kailangan nating tandaan. Pag sinasabi natin na merong dadating na baha, karamihan ng ating mga pamilya, kung mga may pangyayari, walang dinadala na gamit. Kailangan talaga ng una at pinaka-importante na dalahin nila yung kanilang tinatawag namin na emergency grab kit. Tinatawag yan na emergency grab kit kasi andoon sa loob lahat ang kailangan natin gamitin papunta sa evacuation center. Kagaya ng flashlights, kagaya ng pagkain, yung crackers, kailangan natin. Kung pwede, makadala tayo ng paracetamol, kailangan makadala tayo ng tubig, kailangan makadala tayo ng damit. Para pagdating ng panahon kung merong mga pangyayaring ganito, pagdating natin sa evacuation center, pag wala pa ang tulong na dumating, coming from the government or other non-government organizations na mag-provide sa atin ng relief, at least may magagamit tayo, may maiinom tayo, may makakain tayo. Sa during the flooding, ang pinaka-importante talaga na gawin natin, unang-una kailangan natin na i-off yung ating main switch. Pinaka-importante yan. Ngayon, meron na tayong may ibang lugar dito sa Davao na tinuturuan na ililipat natin yung ating mga linya ng ating kuryente. Yung mga outlet, ginagawa natin ngayon na kung pwede lang overhead na. Meaning, kung pwede lang taas na. Kasi pag may baha, at least safe pa rin yung ating pamilya, safe pa rin yung ating mga anak sa, maybe sa mga sa kuryente. Huwag mo ginatong handog, di ba?
Ang paghahanda ang pinaka-importante talaga. Balik-balikin man namin sabihin, yung sinasabi ni Kofi Annan, yung Secretary General ng United Nations, sabi niya, ang paghahanda ay mahirap kasi kinakailangan natin nagagasto tayo. Itanaw nato nga kung andam lang ang komunidad, pag-abot na gani sa panahon nga aduna na kalamidad mahitabo, dali na kayo makaresponde ang katawhan, dali na kayo makabakit ang katawhan, dali na kayo makasinil ang katawhan, o uban ni Ana, dali na kayo ta makarecover o makarehabilitate. May natutunan kami na masaya kami at saka lahat na sasayahan namin ang mga staff ng GMA. Ang masabi ko, maraming salamat po kay Arnold Clavio, lalo na sa GMA Kapuso. Ang natutunan namin yung rescue, about sa rescue. Mga igan, sa ngalan po ng bumubuo ng rescue, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa sa nakalipas na 2 taon. At sa pagpasok po na 3 taon, asahan nyo na hindi kami magsasawa na maibahagi sa inyo ang mga kwento at kaalaman na may kaugnayan sa inyong kaligtasan. Sa ngalan ng serbisyong totoo, mula rito sa Davao, ako naman Arnold Clavio. Dito sa Rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.